Magandang gabi po muli sa bawat sa atin dito sa loob ng iglesia at gayon din sa kanila pong mga tahanan na nakikinig at nanonood po sa ating pong midweek service. At sa ating pong pasisimula, tayo po muna ay pasalamat sa Panginoon, humingi ng gabay at kaunawaan sa ating pong gawain sa gabing ito. Tayo po ay magsitayong lahat muna para po sa isang panalangin. Mapagpalang Diyos na aming Ama muli, Ikaw po ang may taas sa aming kalagitnaan. Dalangin po namin ang gabay at patnubay ng iyong banal na Espiritu, ang siyang kumilos sa aming kalagitnaan, sa bawat isa, higit sa lahat sa iyo pong lingkod, na magayag na yung salita. Hiningi ko po ang karunungan, kaalaman at katatasan sa aking pong paghahayag mula po sa iyong salita. Naway maging biyaya po ito at lalo yan ang pagpapala ng bawat isa, hindi lamang dito sa loob ng iglesia, kundi doon sa mga online, Panginoon. At muli, dalangin namin ang mga anak mo na patungo dito, gabay ingatan at makasama po namin sa inihanda mong biyaya mula po sa iyong salita. Lahat po ito namin tinatagumpili, pinasalamatan sa pangalan po na anak na si Jesus. Amen. Manatili po tayo naktayo para sa pag-awit. Magandang gabi po sa bawat isa. Tayo po'y umawit na sa Panginoon. Atin pong awitin kahit na kubo.
magkamustahan habang inaawit, ligaya ng buhay. Ligaya ng buhay, kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay, kung siya'y manulubos mo. Babaguhin ang iyong buhay, kung siya ay kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Ligaya ng buhay, kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay, kung siya'y manulubos mo. Babaguhin ang iyong buhay, kung siya ay kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. At tayo po'y magsiyuko, at tayo rin po'y dumako sa ating announcement and reminders. Daily Bible Blessing every morning from Monday to Saturday via Bethany Cubao Members Group Chat, Facebook page, and YouTube channel. Midweek service and prayer meetings starts at 7 p.m. every Wednesday, Church Auditorium. Sunday worship service starts at 9 a.m. Church Auditorium rin po. At ang ating pong tema sa darating na linggo, mamuhay sa kabanalan. Ito matatagpuan sa Romans 13:11 to 14. At New Life class po every Sunday after morning worship service with Sister Minda Fulgar. Go Ye Cubao weekly activities, Bible study every Wednesday and Saturday, BKBC tract distribution every Saturday. Home Bible study, prayer, fellowship, and monthly worship service, Camarin, Caloocan City every Friday. Home Bible study, San Mateo Rizal every Saturday. At worship service, Taytay Rizal every Saturday. Special missions gift giving every last Sunday of the month. At Lord's Supper every last Sunday of the month rin po. Special prayer meeting, ito po yung magaganap po sa November 21, 2025 sa Friday po, 7 to 10 p.m. Refreshments will be served at 6:30 p.m. At atin din pong suporta ng ating first time visitor Sunday, November 30 po, every last Sunday of the month. At natin din pong each one bring one every Sunday. At atin pong abangan ang Bethany Cubao Choir Cantata 2025. Ito po ay fundraising concert for the benefit of the Missions Conference and Church Anniversary. Ito po ay sa December 7, 6 p.m. At sa 36 Missions Conference and 60th Church Anniversary, December 17 to 21. At tayo po yung muli pong magsiktayo, ating awitin, ulit-ulitin po. Salamat at papuri sa rin ng mga hari ang Diyos ngayon at sa
pagsampa at papuri ay para sa'yo. Bilang pasasalamat, handog ay buhay ko. Pagsampa at papuri ay para sa'yo, at hindi magsasawa. Ulit-ulitin itaas ang ngalan mo, at hindi magsasawa. Ulit-ulitin itaas ang ngalan mo. Mari na po tayo magsuko. At atin pong tawagin ang ating preacher, si Brother Conrado Castillo. Magandang gabi po muli sa bawat sa atin. At tayo po naman ay dadako sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At ang ating pong paksa sa gabing ito ay may pamagat, tamang panahon at oras sa lahat. At para po pagsimula sa atin ay basahin muna po natin ang ating teksto at inanyayahan ko po kayong tumayong lahat. At basahin po natin itong dalawang talata, Ecclesiastes chapter 3, verse 1 at 17. Sabay-sabay po natin itong basahin, Ecclesiastes chapter 3, verse 1 at saka 17. Handa? Basa. Sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Verse 17, sinabi ko sa puso ko, hahatulan ng Diyos ang matuwid at ang masama, sapagkat may panahon doon sa bawat panukala at sa bawat gawa. Ayan po, meron pong purpose ang lahat ng bagay sa Panginoon at yung mga kaganapan sa ating pong buhay. Bago po tayo magsimula, ay tayo po muna dumulog sa Panginoon. Muli, Panginoon, sa iyo po namin tinatagubili ng oras na amin pong magagamit. Dalangin po namin na nawa ito'y maging daluyan ng kaunawaan at biyaya mula po sa iyong mga salita. Hiningi po namin ang iyong gabay sa magitan ng banal na Espiritu. Sa iyo po namin pinagkakatiwala, Panginoon, ang oras na ito, maging ang mga nakikinig doon sa kanilang mga tahanan. Lahat pong ito'y aming dalangin, pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Puna po tayong lahat. Tamang panahon at oras sa lahat, Ecclesiastes chapter 3, verse 1 at verse 17. Ayan po, At alam po naman natin, sa larangan ng sports, katulad po ng boxing, merong mga rounder yan, round, hanggang 12, At gayon din sa basketball, may 4 quarter yan, At doon sa mga nobela, na ating pong sinusundan, lalo na nung araw, ewan ko kung nakabasa kayo ng liwayway, o anong mga bulaklak, ayun po yung mga unang mga, mga nobela, At sinusundan po natin yan linggo-linggo, Meron pong tapos yan, At gayon din po, ang ating buhay, buhay ng tao ay may kamatayan, merong dulo, At pag-aaralan po natin ang layunin ng Diyos, sa mga bagay na nagaganap sa ating buhay, maging sa ating mundo. Okay? At dalawang bagay lang po, ang aking ibabahagi sa inyo na aking po nakita dito sa ating talata, Una nga po, ang layunin ng Diyos. Ayan po, ano ba ang layunin ng Diyos? Sa verse 1 po, sabi niya, Ecclesiastes chapter 3, verse 1, sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Ayan, ano po ba yan? Una nga po, ay dapat sa atin po, bilang mga tao, bilang mga manampalataya, ay bigyan po natin to ng pagpapahalaga. Pahalagahan ang bawat sandali, sapagkat ang oras daw, ikinumpara ito sa kayamanan. Sabi nga ay time is gold, di po ba? Parati natin napapakinggan yan, maaari nung mga nag-aaral pa tayo. Tunay nga po yun, napakahalaga ng oras. Sapagkat hindi natin maibabalik na yon, yung dumaan, lumipas. Hindi na natin pwedeng hatakin yan na nagpapalipad tayo ng
saranggola, di ba? Hindi na po. Hindi na natin iyon maibabalik. Kaya dapat ito ay bigyan natin ng panahon. Kaya nga sabi po sa Ephesians 5:16, ano sabi po diyan? Na inyong samantalahin ang panahon. Samantalahin po natin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Lalo na sa panahon natin sa kasalukuyan. Kaguluhan, hindi lamang sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Nandiyan po ang kaguluhan. At dito po sa English, yung redeeming the time. Yung redeeming, sabi diyan ay meaning to rescue from loss, to buy up, sa Tagalog, sagipin. Redeem, tubusin. Parang yung natin, sa mga redemption center, di ba, mayroong mga pinapalit, kung mga ilang etiketa, yan, At sa atin po ay yung panahon. Kailangan ibigyan natin ito ng pagpapahalaga. Sapagkat nakikita na natin ang kalagayan ng mundo. At nakikita na rin natin ang mga, nakikita na natin sa kapaligiran natin, na ang Panginoon ay malapit nang bumalik. Malapit na pong bumalik. Kaya hindi dapat tayo na magpapetik-petik sa buhay natin. Kung ano yung ibinigay sa atin ng Panginoon, gawin na natin. At sabi nga ay hindi na natin ito dapat ipagpabukas. Sapagkat ang bukas maaring late na. Late na ang bukas. Katulad po ng di ba, yung meron tayong mga mahal sa buhay, meron tayong kinakaabalahan, trabaho, pero bumubulong ang ang Panginoon. Yung kamag-anak, yung pinsan mo, yung magulang mo, mga kapatid mo, bahaginan mo na ng ebanghelyo. Hindi, sa na lang, sa ibang araw na lang. Abala ako ngayon Kuminsan ganun tayo Nangyari na sa akin po yan. Meron akong business. Yung tsuhin ko na sabi na sa hospital, ICU, hindi ko kagad binigyan ng panahon. At nung puntahan ko, wala na. Ano pa magagawa natin? Hindi wala na po tayo magagawa. Kaya samantalahin natin, sabi rito, ang panahon. Panahon. Bigyan natin ito ng pagpapahalaga. Sapagkat ang bukas ay hindi natin ito pwedeng sabihin na pwede pa. Hindi pwedeng ipangako ang bukas. Baka huli na. At unang-una nga po sa mga sa mga diligtas, po ang kailangan nilang matanggap? Yung kaligtasan. Alam natin mga bulag yan Bulag sa katotohanan yan, tayo na mga Kristiyano, ang inaasahan ng Panginoon. Nasa kanila ang magdadala ng Ebanghelyo. Tayo po yun sa ating mga kalapit na kamag-anak, kasambahay. Kuminsan ay iniisip natin hindi tayo paniniwala. Parang binibigyan na natin ito ng maling motibo Hindi pa natin nasusubukan Di ba ganyan ang tao? Gawin mo ito. Ito tatalaga kita rito sa gawain ito. Hindi ko alam yan, hindi ko kaya. Ganon talaga Kaya tayo, nandun yung yung parang magpupus tayo sa kanila, magpapaliwanag, uunawain natin sila, at dadalhin natin ng mahinahon ang salita ng Diyos. Kasi nga, tayo lumaki sa relihiyon Ganon din yung ating mga kasambahay. Iniisip nila, bagong aral yan. Baka tayo ay maligaw. Hindi nila alam, ang ating pamantayan, walang iba kundi ang salita ng Diyos at gabay ng banal na Espiritu. Kaya hindi po natin pwedeng ipangako ang bukas. Baka tayo mahuli. At sa atin po, sabi nga ay sa Luke chapter 9, 59. Sabi diyan, ito yung ang Panginoon ay naghahanap ng mga tao na makakasama niya sa kanyang pong paghayo, pangangaral, at pagpapagaling o ano mga ministeryo
na katuwang sila. At dito meron siyang tinawag, sabi niya sa Luke chapter 9:59, at sinabi niya sa iba, sumunod ka sa akin. Sabi rito ng Panginoon, Dadapwat siya nagsabi, Panginoon, tulutan mo muna akong makauwi at mailbing ko ang aking ama. Meron kaagad rason, alibay. Sa atin siguro, ako nung bago akong nakakilala sa Panginoon O sige, kailangan natin soul win, mag-witness tayo, sumama kayo. Kanya-kanyang paraan, paggawa ng kadahilanan para umiwas lang. Save na ako nun, Pero kasi inakagis na natin, hindi kaagad natin to basta-basta iaalis sa ating pong buhay. Hindi po natin, kailangan talaga ay naroon yung ang pagsunod natin sa salita ng Diyos at sa gabay ng Holy Spirit sa ating pong buhay. Yun yung kailangan Kasi nandiyan, naglalaban pa yan Nandiyan pa yung ating old nature lumang katauhan natin. Naglalaban po yan. Kaya kailangan po, ay pakainin natin yung ating kaluluwa ng kalakasan. Kaya nga, di ba, meron akong mga sa inyo noon, dun sa, alala nyo yun, yung dalawang aso, isang puti, isang itim, at sabi nung may-ari, pag mag-away kaya yan, sino ang mananalo? Yung iba, sabi, itong puti, malinis yan At yung isang hindi, ito, matapang to, itong itim. Pero ang tamang sagot, yung pinakain ng tama. Yung pinakain ng tama. Parang ganun din po tayo. Ano ba pinakakain natin sa ating spiritual na buhay? Kasi laganap sa ating kapaligiran, di ba? Ang mga bagay na makamundo. Di po ba? Naliligaw tuminsan tayo. Nadadala tayo ng agos ng mundo. At bulong at hatak ng kaaway ng dyablo. Kung di tayo magiging maingat, tayo po ay madadala. Kaya dapat talagang maingat ang isang Kristiyano sa kanyang buhay, sa lahat ng bahagi nito. At verse 60 po sabi, Dadapwat sinabi niya sa kanya, pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay. Dadapwat yumaon ka at ibalita mo ang kaharian ng Diyos. Nandiyan po yung ang urgency, pangangailangan agad. Hindi, sabi ko nga, hindi dapat pabukas pa ang anumang bagay na magagawa, lalo na nga po sa larangan ng espiritual. 61, at sabi, at ang iba naman ay nagsabi, susunod ako sa iyo, Panginoon, Dadapwat, pabayaan mo akong magpaalam muna sa mga kasambahay ko. Meron silang ikangang mga kadahilanan. Sana tayo, nakapokus tayo, doon sa Panginoon. Kasi kung ano yung iniutos ng Panginoon, yun, ay tiyak po na tama, katotohanan. At tama po yun ang anumang bili ng Panginoon sa atin. At dito po ay makikita po natin na halos ganyan po ang kalagayan ng mga tao. Di po, lumalabas tayo, nagwi-witness tayo, nagbibigay tayo ng mga Bible tracts, at pinapaliwanagan natin sila. Pero ano po yung kanilang tugon? Puro reject. Saka na lang, bukas na lang, pag maluwag na lang ako, may gagawin ako Yan po yung kalimitan na tugon mga tao. Kaya nga tayo, humihingi tayo ng panalangin, kalakasan, bago tayo umayo. Ayan, nakita natin yung mga kabataan na yan, pag Sabado, talagang desidido po sila na pumaroon sa gawain at mag-akay ng mga kabataan at magturo. At ganyan din po tayo, Lahat po tayo kinakailangan. Kailangan po, hindi lang iilan, hindi lang yung mga leader ng iglesia. Lahat po tayo. At ang ibinigay po sa atin ng Diyos ay mayroong kasapatan. May sapat na panahon na magawa ang kalooban niya. Biruin nyo, ako, nakakilala po ako sa Panginoon, na po ako, mga 35 years na po ako. Pero, hindi hadlang po yun para
malaman mo ng lubos kung ano yung kalooban niya para sa iyo eh. Unti-unti yan eh. Hindi mo kaagad makukuha kung ano yung gusto niya eh. Kailangan patuloy tayo. Patuloy. Kagaya nitong ginagawa natin sa iglesia. Kailangan magpatuloy po tayo. At alam ko na merong mga hadlang, kuminsan, panalangin natin. At patuloy po na gawin natin yung kalooban ng Diyos. No? Gawin po natin. At makikita po natin ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Ano? May sapat po na panahon. Sapagkat sabi nga dito dito na may nakita ako, sabi rito, yung isang araw daw, di ba, mayroong 24 hours at may 1,440 minutes at 86,400 seconds sa isang araw, sa 24 hours. At lahat po tayo ay mayroon yan. Meron po tayong mga oras. Kaya magagawa po natin ang layon ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga po ang Diyos ay may nagpapaumanhin. Ang Diyos ay may paumanhin o patient sa lahat ng tao. At sabi nga po sa 2 Peter chapter 3 verse 9, yung bandang dulo, sabi diyan na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipag-sisi. Kaya tayo po, ginagawa po natin na kung may panahon tayo na humayo, lumabas at magbahagi, iyan po ay kalooban ng Diyos. Kasi wala pong ibang gagawa niyan kundi tayong mga ligtas. Kahit na ika nga, para bang napakahirap pumatak ng kaluluwa. Napakahirap po na magdala ng kaluluwa sa simbahan. Mahirap, ika nga na sila ay makaunawa. Kailangan nandyan yung patuloy na pagpapasensya sa ating pong ginagawa. Kailangan niya patuloy lang po. Kita nyo sa panahon ni Noah, naalala nyo? Habang gumagawa siya ng arko, sila po'y nangangalan. Ilang taon? 120 years. Biro niyo yun? Ganong katagal. Pinagtatawanan sila marahil sapagkat gumagawa sila ng arko doon sa ibabaw ng bundok. At sa kanila po, kung babasahin natin yan, hindi po kilala ang ulan. Hindi alam ang baha sa time na yon. Hindi nakinig yung mga tao. Yung gusto lang nila ang ginagawa nila. Kaya nung time na umulan, umapaw ang tubig, sila po ay pumaroon doon sa arko. Pero, huli na. Huli na ang lahat sapagkat sarado na ang pintuan. At sa atin po, bilang mga manampalataya, habang may lakas tayo, habang nagagawa natin yung pumaroon sa isang lugar at magbahagi, gawin po natin yan. Bigyan natin sila ng pag-asa. At meron pong magandang resulta yan. Merong resulta yan, kaya lang kuminsan hindi ka agad yun nangyayari. Hindi lang nangyayari po. Patuloy lang, patuloy. Yun po yung kailangan natin, Pangalawa, may sirkulo o cycle ang buhay, sabi diyan kung babasahin, medyo lang, kukunin ko lang yung ibang mga talata, sa verse 2 hanggang 8, sabi nga diyan, ay chapter 3 verse 2, sabi nga may mga kapanahunan, yung panahon ng panganakan, kamatayan, panahon ng pagtatanim, pagbunot ng itinanim, panahon ng pagpatay, pagpapagaling, ang dami po pag-iyak, panahon ng paghahagis, at panahon ng paghanap, panahon ng pagkawala, panahon ng pagpunit, panahon ng pagpananahi. Napakadami yung mga kaganapan na mangyayari. At yan po yung tunay na ang layo ng Diyos sa ating pong buhay. May cycle po. Bawat tao ay kalahok. Tandaan po natin, bawat isa sa atin
Sabi nga, ang mundo ay parang isang malaking entablado o stage. At tayo, hindi lang tayo taga-panood, kundi tayo ay mga kalahok. Kaya dapat tayo ay kumilos. Kaya maging makabuluhan sa bawat daraan at lilipas na oras. Magawa at matapos ang nais ng Diyos na itinalaga sa ating pumbalik. Meron tayong mga tungkulin, Tandaan niyo yan. Kahit na maliit, gawin natin. Makikita natin ngayon doon sa pagkatulan, doon sa mga pinagkatiwalaan niyang kanyang mga alipin. Pangatlo, sabi, hawak natin ang ating destinasyon. Tunay nga po yun. Hawak natin ang ating destinasyon o ating gagawin sa ating buhay. Sapagkat ito ay itinuro na ng Diyos noong una pa ginawa niya ang ganap o perfect world ng Diyos, ng mundo ng tao. Isipin ninyo, nang napasimula dun sa creation, sa 6 na araw, nilikha niya yung mga pangangailangan ng tao. At bago niya nilikha ang tao. At nung siya ay makatapos, sabi diyan, tingnan muna natin sa Ecclesiastes 3:11, sabi, ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan niyaon. At sa Genesis 1:31, nung matapos yung kanyang creation o paglikha, tiningnan niya yung kanyang mga nilikha. At sabi dito, at nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha ay narito. Napakabuti. Kita nyo napakabuti sapagkat titirahan ng kanyang nilalang. Ngunit anong nangyari? Winasak, sinira ng tao ang mundo. Kaya kita nyo, konting ulan, may baha. Yung mga kahoy, pinagpuputol, at yung mga bundok, ginawang minahan. Kaya ang nangyayari po, maraming landslide, maraming baha. Yan po yung dulot niyan. At sabi nga ay binigyan tayo ng Diyos, matapos likhain ng Diyos ang lahat ng bagay, ay binigyan niya tayo ng sariling kaisipan upang mag-desisyon. At hindi lamang yon. Nung tao ay magkasala, merong gabay. May 2 gabay na ibinigay sa atin. Unang-una nga itong Bible. Yung blueprint. Ito'y gabay sa ating buhay. Simula hanggang wakas. Sabi nga dyan sa 2 Timothy 3:15, at mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makakapagturo sa iyo sa ikaliligtas sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Kaya nga po, hindi na itago sa atin ng Diyos ang layo niya. Sa kabila nung tayo ay nalihis, naligaw, tumalikod sa Kanya, ay gumawa pa rin siya ng kaparaanan para tayo ay makabalik. Malaman natin ang katotohanan na tayo ay lumakad sa liwanag ng nais po niya. Yan po yung nais ng Diyos sa atin. Kaya napakahalaga po, di po ba, ng salita ng Diyos. At kung hindi dito, hindi po natin nga magagawa ang nang maayos ang nais ng Diyos sa ating pong buhay. At gayon din, pangalawa yung banal na espiritu, sa pamagitan ng banal na espiritu. Sabi diyan, John 14:26, sabi, dadapwat ang mang-aaliw sa mga tuwid bagay ang Espiritu Santo na sinugo ng na suguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. Kaya nga po tayo, meron direksyon ang buhay. Tayong mga mananampalataya na patuloy na lumalakad sa katotohanan at gayon din sa banal na espiritu. Yan po yung kailangan natin, yung gabay ng salita ng Diyos. Kundi talagang lihis po yung ating pong paglakad sa mundong ito.
At isa pong halimbawa, isang tao ang pinamanahan ng malaking halaga, ngunit hindi naman niya ito magagamit pang sarili lang na sa mga luho, Kasi may kondisyon. Sabi, magagamit mo lamang itong pera to sa pag-aaral. Alam nyo, siya po'y nag-aaral. Magkatapos ng isang kurso, lipat na naman sa ibang kurso. Natapos niya yan, sa iba na naman. Ganon ang ganon. Kasi hindi niya pwedeng gamitin sariling mga pangangailangan, kundi doon lang. Ngunit, hindi po niya nagamit. Hindi po niya na-practice yung kanyang pinag-aralan. Kita niyo, no? Ganyan po ang mga itong mga Pariseo, aral sila ng aral, review sila ng review. Talagang memorize nila yung salita mula sa Bible, sa Old Testament. Alam nyo, ang nangyari, puro kaalaman lang sa kaisipan. Kung ano yung kanilang nalaman at na-memorize, inilalagay nila sa kanilang ulo, sinusulat, para alam ng mga tao, ito yung kanilang alam, maging sa braso. Pero hindi nila ito ina-apply. Kaya nga pati yung pagtuturo sa mga tao, ang tinuturo nila yung mga salit-saling sabi, hindi yung aral mula sa salita ng Diyos. Kaya yan po yung natutunan natin doon sa mga Kastila na nagpunta rito sa atin. Kaya tayo, mapalad po tayo sa huling panahon, nakakapagbuklat tayo ng Biblia, nalalaman natin ang katotohanan. Kaya nga po, mula sa kapanganakan, ang oras natin ay tumatakbo. Kaya huwag sayangin, kundi ito i-invest. Hindi tulad to ng pera, di ba? Na nagastos mo, yung inilagay sa bangko, pwede mong ma-withdraw, makuha. Pero ang oras po, pag ibinigay mo yan, at pag ginamit mo na yan, sa hindi maayos, magandang ikang paglalagyan, walang kabuluhan. Kaya maawa po tayo doon sa mga tao na nariyan, patambay-tambay lang, araw-araw ganon, painom-inom lang, pasugal-sugal. Mula pagliwanag ng umaga, ng araw, nandyan na sila. Titipon-tipon na, ngunit ganon lamang, paikot-ikot lang. Kaya yung mga mga mahal natin sa buhay, paalalahanan natin sila. Baka sila ay maligaw. Okay, yun po yung una, Pangalawa, may kahatulan. Ito po yun. May kahatulan sa Diyos. Sa verse 17, sabi nga na Ecclesiastes 3:17, sinabi ko sa puso ko, hahatulan ng Diyos ang matuwid at ang masama, sapagkat may panahon doon sa bawat panukala at bawat gawa. Kaya nga po tayo, sa huling panahon, tayo ay haharap sa Diyos, magsusulit tayo. Hindi lamang yung mga di mananampalataya, kundi maging tayong mga mananampalataya. Kaya nga po, sa panahong magsusulit tayo sa Diyos, panahong magsusulit sa Diyos. Sa John 5:28-29, sabi po diyan, huwag ninyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras ng lahat ng lahat ng nangasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig. At 29 sabi, at magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti. Hindi ang katandaan natin, ang paggawa ng mabuti, hindi kaligtasan, kundi yun yung bunga ng kanilang kaligtasan, yung paggawa ng mabuti. At sabi diyan, tuloy natin, ay sa pagkasuway na at sa pagkabuhay na maguli sa paghatol, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Yung tinatawag nating white throne judgment.
Ano? Talagang pag sinabing white throne judgment, wala na pong pag-asa na maligtas. Sa mga gawa sila hatulan. At sa ligtas at diligtas, mayroong ipinagkatiwala sa bawat isa. Ano ba yung pinagkatiwala sa atin? Tayong mga nakakilala sa Panginoon. Sabi diyan sa Luke 19:13, at sabi diyan sa talata, at tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin at binigyan sila ng 10 mina. Bawat isa, yung sa 10, mayroong isang mina. At sinabi sa kanila, ipangalakal ninyo ito hanggang sa ako'y dumating. Kita nyo, bumalik uli ang Panginoon, di ba? Sa langit. Ngunit siya ay muling babalik. At ika nga, yung ipinagkatiwala sa atin na minas, ay dapat ika nga ito ay gamitin natin. Ano ba yung mga minas na to? Walang iba po yung gospel. Mabuting balita. Ano gospel? Mabuting balita. Kasi dito 10 Tigi-isa ang bawat isa. Pantay-pantay, ano? Pero dito sa Matthew 25, verse 15, iba po naman ang tinutukoy dito, no? Sabi diyan, at ang isa'y binigyan niya ng 5 talento, ang isa'y 2 at ang isa'y 1. Sa bawat isa'y ayon sa kanyang kaya. At siya'y yumaon sa kanyang paglalakbay. Kita nyo, no? Kaiba po yung sa Luke 19, verse 13, at dito sa Matthew 25, verse 15. Dito po yung mga talento, kakayanan. Maaaring spiritual gift o yung mga talento natin sa ating pong mga physical na kakayanan. Yan po, binigyan po tayo. At makikita po natin yung mga kahatulan sa mga tao na hindi ginamit yung kanilang mga talento. At tatanungin tayo ng Panginoon, saan ninyo ginugol ang inyong buhay? Saan nyo ginugol? Saan nyo ginamit? Kaya nga sabi ng Panginoon, ano, doon sa ipinagkaloob niya, we go business. We go business. Gawing puhunan yung bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Gamitin po natin yan para lumago, ika nga ang kaharian ng Diyos. Kaya tandaan po natin, ano, merong hangganan ang lahat. Dapat maisagawa sa takdang panahon. Para tayo nag-e-exam, di ba? Nung mga elementary tayo, time is up, pass your paper. Di po ba? Ganun ang pagdating ng takdang panahon. Merong time limit tayo sa ating buhay. Kaya hindi natin pwedeng malaki yung araw ng bukas. Hindi natin pwedeng kagaya dun sa James 4:14, di ba? Na sila'y mag-go business sa ibayong dagat, sa ibayong bayan, at magtutubo sila. Pero sabi ng Panginoon, hangal. Hangal, sabi ng gano'n, ano? Sapagkat kung ano ang kalooban ng Diyos. Hindi natin alam kasi ang buhay natin eh. Malakas tayo ngayon, baka bukas mahina na. O baka wala na tayo. Kaya habang ika nga, nagagamit natin ang ating sarili, ang ating buhay, gamitin natin ang buong kakayanan, yung ating sarili. Ano? Gamitin po natin. May hangganan po. Ano? Baka maging time is up na. Ano? At sa Luke 16, verse 2, bandang pangalawa, sabi diyan, magbigay, sulit ka. Sabi rito sa kanyang katiwala, no? Sabi rito, magbigay, sulit ka sa pagiging katiwala. Yung tatanungin po tayo. Magsusulit po tayo, haharap po tayo sa harap ng Panginoon. At doon po sa pangatlong bahagi ay meron pong panahon ng karangalan o kalungkutan. Bakit? Tingnan po natin sa Ecclesiastes 12, verse 13 at saka 14. Sabi, ito ang wakas, sabi rito, no, ng bagay. Lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga
utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Kaya napakahalaga po pala ang salita ng Diyos na hindi lang natin ito binabasa, hindi lamang natin ito minememorize, kundi ito ay ating isinasagawa. Practical sa buhay natin. Yun po ang kailangan. 14 sabi, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging masama. Kita nyo? Dadalhin ng Panginoon. At alam niya. At hindi nawawaglit sa isipan niya yan. Yung mga bagay na nagawa natin, ito pa'y mabuti o masama. Nakaraan man yan ng mahabang panahon. Alam ng Diyos yan. Hindi ko alam kung paano ipahahayag sa atin ng Panginoon yan. At ito po yung pinakamaganda, no? Yung commendation o papurihan. Papuri. Unang-una nga po dun sa mga saligtas. Sabi sa Matthew 25 verse 21, sabi diyan, sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Ang Panginoon hindi humihingi sa bawat, tandaan natin yan sa bawat isa ng kahangahangang mga gawa. Hindi po, ang hinahanap po sa atin ay yung maging mabuti at tapat. Yun po yung kailangan. Maging tapat po tayo sa ating Panginoon. At meron po tayo ikang pamamahala na ibibigay ang Diyos. Hindi natin alam kung ano po yun. At meron pong kagalakan, sigurado po yun. Yung po yung sa mga masunurin, ito yung kailangan natin. Tandaan po natin yan. At sa mga tamad po, sabi dyan sa verse 24, at lumapit, sabi rito, at lumapit naman ang tumanggap ng isang talento at sinabi, Panginoon, nakikilala kita na ikaw ay taong mapagmatigas na gumagapas doon sa hindi mo hinasikan at nag-aani ka doon sa hindi mo sinabugan. Yung kaisipan niya, ika nga nitong tao na ito, na hindi ginamit yung ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon, ay makasarili. Hindi iniisip ang iba. Ang iniisip lamang niya yung kanyang sarili. Ligtas na naman ako eh. Hindi na kinakailangan pa ako ikang humayo para maligtas. Ligtas na ako eh. Totoo yun, Ngunit kayaya po tayo pagdating natin sa kabilang buhay. Kahit isang crown man lamang, makakuha tayo. Biro nyo, yung mga tao na naging matapat at pinagkalooban ng crown ng Panginoon, tapos ikaw hindi ka nakatanggap. Oo, ligtas ka. Pero, ano kaya ang sa loobin mo nun? Dito lang, di ba? Sa eskwela, tumanggap tayo ng mga medalya. Masaya na tayo, di ba? Mga certificate. Ako natutuwa ako. Di ba? Mapakarami nila yung mga estudyante. Tapos natawag yung anak mo, kahit certificate, merong siyang nakuha. Di ba? Napakalaking kagalakan po. Katuwaan para sa atin. Ngunit dumaan ang lahat. Ikaw, hindi ka man lang na putungan. Sana po, hindi lamang yung crown ang ating ikang isa-isip, kundi yung magawa natin yung nais at kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin. Bawat isa sa atin, sabi nga ay merong minas, di ba? Ibahagi natin to. At dito sabi nga dito, basahin tuloy natin, sabi doon sa tamad, at sa verse 25, sabi, at ako'y natakot, sabi niya, at yumaon at aking itinago sa lupa. Ang talento mo, narito, nasa iyo ang iyong sarili. Kita nyo?
Hindi na siya ika nga naghirap, nagpagod para lamang ika nga makamtan at maisagawa ang nais ng Diyos. Sabi niya, itinago sa lupa. Kaya nga po, ang tao, no, makikita natin lalo na kapag hindi nakakilala sa Panginoon. Ano iniisip nila? Kahit na sila ay merong maraming degree. Kita niyo yung mga matataas na tao sa kongreso, matatalino. Ngunit, yung mga bagay sa mundo, ang inuna nila. Hindi para sa kapwa. Kita niyo, no? Kaya tayo, ika nga nagkakagulo-gulo, ano? Yung mga leader natin, ika nga, iba ang direksyon ng kanilang kaisipan. Iniisip lang nila yung para sa kanila. Nag-aagawan sila. Kita mo yung mga tao, lalo na yung mga dinaanan ng mga bagyo, di po ba? Kaawa-awa. Wala man lang ika ngang na isalba. Maging yung kanilang tahanan o mga gamit, tanging yung suot na damit lang sa katawan, basa pa. Kita nyo, nasa ibabaw ng bubungan. Yung mga tao dito, nakahawa-hawa yung pagdating ng panahon. Yung nagtamasa ng corruption. 26 sabi, dadapot sumagot ang kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, ikaw na aliping, masama at tamad, nalalaman mong ako'y gumagapas sa hindi ko hinasikan at nagaani doon sa hindi ko sinabugan. Sinumbatan siya ng Panginoon. Sana hindi ganun ang maging commendation, ano? O ang kundi ika nga ay magandang papuri, ano? Mula sa Panginoon, ang maigawad sa atin. Pagdating natin doon sa kabilang buhay. At sa 27, sabi, gayon pala'y ibinigay mo sana ang aking salapi, sa nasisipangalakal ng salapi, at nang sa aking pagdating ay tinanggap ko sana ang ganang akin, pati ng pakinabang o yung tubo. Kaya nga po yung sa atin, di ba, pag yung last day ng month, bibigay tayo ng special mission offering, di po ba? At yung mga tao na yun, ika nga ay naghihirap, yung mga pastor, nasa mga iba yung bayan natin na naghihirap. Sila po yung humahayo para maikalat ang ebanghelyo ng kaligtasan. Kaya wag natin silang kaliligtaan. Ibigay po natin yung kaya po natin. Ibigay po natin. Sapagkat sila po yung mga tao na inaasahan ng Panginoon. Parang inilagay mo sa ika nga yung ipinagkaloob mo sa bangko. Tumubo. Kasi humahayo sila eh. Kaluluwa ang kanilang pinaparoonan. At sa pagtatapos po natin, kailangan po itingnan natin ang mga sinaunang literato natin mula bata hanggang sa kasalukuyan at atin ding pag-aralan ang mga tumanda ng dumaraan sa paghihirap tungo sa kamatayan. Okay, nung bata tayo, marahil wala tayong iniisip, di ba? Basta't kumakain tayo, aaral tayo, naglalaro tayo, hindi natin iniisip na tayo ay tatanda isang araw. Kaya nga, yung mga matatanda, yung mother ko, sabi nga, dadaan din kayo dyan. Si Mang Aida, ganun din po, sabi ng mother niya. Dadaan din kayo dyan. Kaya, pag-isipan po natin, yung mga bagay na atin pong dapat unahin at gawin. Tandaan natin ang ating oras, talento, kayamanan ay hindi sa atin. Tayo'y katiwala lamang at hindi ang may-ari. At tayo po ay hahatulan ng Diyos, hindi sa ating sinimulan, kundi sa ating tinapos. Totoo po yun. Tayo po'y manalangin. Aming Amang Banal, muli salamat po sa oras na yung kaloob. Dalangin po namin
na kami po iyong patnubayan, pangunahan, bigyan ng higit na pagmamalasakit, Panginoon, lalo na sa mga kaluluwa na wala pang katiyakan ng langit, maging ang aming mga mahal sa buhay, kamag-anak, Panginoon, at maging mga kaibigan namin, kaeskwela, sila yung aming mapaalalanan. Ano man ang kanilang maging tugon, Panginoon, ay amin pong isagawa ito. At alam po namin na ito po ay yung layunin sa amin. Upang kami ay magamit mo, makapagpaalala, makahikayat, makaakay ng mga taong naroon pa sa pagkakaalipin ng kasalanan at ng dyablo. Ama, ikaw pong kumilos sa amin sa mga paalala na ito at hamon. Alam po namin na nakikita na po namin ang mga sign o senyales na ang Panginoong Hesus ay malapit nang bumalik. At yung mga palatandaan na yan ay nakatala sa amin pong pinag-aaralan mula sa iyong salita. Mabigyan kami ng puso, habag, pag-ibig para sa lahat ng tao. At hindi po sila na ma-bypass, malagpasan, kundi sila ay mabigyan ng tuwirang pagkaunawa sa tanging napakahalagang biyaya na dapat nila makamtan habang sila ay may buhay sa pamagitan ng pagkilala, pagtanggap, pagsisisi sa kanilang kasalanan sa aming Panginoon. Ama, tulungan mo po kami na kami, Panginoon, ay maging lubusang biyaya, pagpapala sa mundong ito at kami magliwanag pa at tunay nga na ang aming pong buhay ay maging isang magandang patutuo sa bawat tao. Ama, muli, salamat po sa iyong pangunguna, sa iyong lingkod. Dalayan ko po na patuloy po kami na umasa at magtiwala sa iyo sa kabila ng aming pinagdaraanan, sa kabila ng aming ginagawa, ang iyong kalooban, ay parang hindi po namin nakikita ang magandang bunga. Ngunit ito ay mayroong bunga sa huling panahon. Alam po namin yan. Sapagkat sa maliit na bagay na aming ginawa, ito nga ay nakatala sa iyo pong harapan, Panginoon. Salamat po muli. Ikaw po ang manguna sa amin pong natirang oras. Sa pangalan ng Anak si Jesus. Amen. Okay, tayo po muli ay dadako sa ating offering, pagbibigayan. At sabi po dyan sa Matthew 6:33 at 34, dadapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Verse 34, kaya't huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili. Sukat na sa kaarawan ng kanyang kasamaan. Okay, sa ating pong pagbibigayan ay ipagkaloob, pagkatiwala po natin sa Panginoon ang kanyang pong bahagi sa ating pong tinatangkilig. Tayo po ay manalangin. Makapangyarihang Diyos, naming Ama, amin po sa iyong pinasasalamatan ang bawat oras, araw na dumaraan, na patuloy mong ipinagkakaloob ang lahat po naming mga pangangailangan sa aming pong pisikal na pangangatawan. At muli po, sa aming pong pagkakaloob ay hinihingi po namin na maibigay po namin ito ng buong puso at buong katuwaan, maging ito man ay maliit na bagay. Pagpalain mo nga po ang bawat isa sa aming pong pagbibigayan ito. Lahat ng ito ay aming pong pinasalamatan sa pangalan po ng Anak na si Jesus. Amen.
Ama, salamat po muli sa oras na ito na kami po ay daos ng pagbibigayan at dalangin nga po namin sa nalikom na salapi na ito po ay patuloy na magamit upang ang iyong salita ay maabot ang maraming kaluluwa na hindi pa nakakilala sa iyo. At magamit din, Panginoon, sa pangailangan ng iglesia, sa lahat ng uri ng bayarin. At dalangin ko nga po na iyo pong pagpalain ang bawat isa sa aming pong kabuhayan, sa aming gahanap buhay, maging sa aming pong mga pangangatawang physical. Bigyan kami ng patuloy na lakas, talino, at na magamit po ito ng maayos para sa pagkita, sa pangangailangan ng pamilya, at gayon din sa iyo pong bahagi sa aming tinatanggilig. Ama, muli, ikaw po ang maitaas at maluhati sa oras na ito. Sa pangalan po ng anak na si Jesus. Amen. At para po sa ating panghuling awitin, tayo po magsitayo. Tayo po muling umawit, kailan pa? Sa ating panalangin. Mapagpalang Diyos, muli kami po ay pupuri at nagpapasalamat sa iyo pong kabutihan sa amin, lalo higit sa dakilang kaligtasan na aming natamo, na kami, Panginoon, ay meron ng katiyakan ng langit. Ama, salamat po sa iyong anak na si Jesus, na siyang naghirap, sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo upang kami ay mabigyan ng pag-asa ng langit at sa gayon siya ay aming makapiling. Ama, salamat po sa iyong kabutihan sa gabing ito. Salamat sa bawat isa narito, maging sa kanilang pong mga tahanan. Salamat, Panginoon, sa iyong pong mga paalala na kami, Panginoon, ay patuloy na mamuhay na ayon sa iyong pong kalooban at gawin ang nararapat at maabot, Panginoon, pa ang maraming kaluluwa na hindi nakakilala sa iyo. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa
At amin pong daladala ang biyayang ito sa tuwina. At ito'y aming magamit sa aming mga sarili at maituro sa mga tao na wala pang pagkakilala sa iyo. Ama, tulungan mo kami sa bawat oras, araw ng aming buhay na maisagawa ang iyong inilagay na mga taon na ito'y maging biyaya, pagpapala sa bawat lilipas na oras. At muli, Panginoon, salamat sa bawat isa na gumanap ng mga gawain, tungkulin sa gabing ito. Pagpalain mo sila, Panginoon. At patuloy na sila man, Panginoon, ay lubos na maging biyaya saan man sila ay naroon, maging iyo pong lingkod. Ama't pangunahan kami sa mga tirang oras sa aming pagdulog sa iyo pong trono ng biyaya sa aming pananalangin. At maging sa amin pong pag-iwahiwalay patungo sa aming mga tahanan, kami iyong gabayan ng ligtas. Lahat pong ito'y aming dalangin sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Ang gandang gabi po.